or on my end lang na hindi okay. Alright, so ito. So a teacher collected data on students' favorite fruits and wants a visual that allows quick comparison and shows which fruit is most popular. Which visual tool should be used? Okay, A, flowchart, B, graph, C, organizational chart, or D, timeline. Okay, so pwede kayong sumagot. Okay, hindi pa tayo nag-start ha. Ano, gamitin habang nag-aantay tayo dun sa sa 10 o'clock. Gamitin muna natin tong digital flashcards na ginawa ko, okay? So you can put your answer there, guys. Yan, number 1. Pwede kayong maglagay po. Number 1. Yan, ganyan. Ano po yung sagot nyo dyan? Okay, sige. Sige, guys. So, I'm turning on the light lang. Yan. Ano po yung sagot nyo dyan? Pwede po kayong sumagot. Ito lang sumasagot. Okay. Pwede po kayong sumagot. Ano po yung sagot nyo dyan? Is it A, flowchart, B, graph, C, organizational, chart, or D, timeline? Okay. So, pwede po kayong sumagot, guys. Yan. So, while waiting for 10 o'clock, gamitin muna natin tong ating digital flashcards. Okay, sabi ni Z, it's B. Okay, let's see. Alright, wala na bang gustong sumagot dyan? Okay, so there's 5 of you pa lang. Okay, so sige, pakita natin yung sagot dyan. Okay, so ganyan, yes. So tama si Miss ba or Mr. Z? Yan, so the answer there is graph. Kasi nga naman, di ba, comparison, di ba? So makikita, ganito yung mga klase ng graph. Alam natin, pie graph, bar graph, 'di ba? So nakikita nga naman natin yung comparison. Nakikita natin halimbawa kung uh, halimbawa babae versus babae and lalaki, parang ganon. So ilang babae ang ganito, ilang babae ang gusto ng subject na to, ilang lalaki ang gusto ng subject na to, ganyan. All right? And it is also, so tingnan niyo po dito. Okay, so meron din hindi ko lang linagyan ng rationalization. Okay, linagay ko din yung bakit yung ayan, linagay ko rin yung definition ng iba, okay? So para hindi nyo ma-learn in isolation yung concept, okay? All right. Yes, si Miss Butterfly, it's B. Okay, so ito naman, number 2 tayo, okay? Yan. So 2 minutes. 2 minutes we can start sa ating lesson talaga. Okay? So based on CMO 104, series of 2017, which one of those is required of students, teachers before they are fielded to cooperating schools? Okay? So, is it, please don't turn it off, anak. Okay? Letter A, at least 2, ready-to-use instructional materials. B, prepared lesson plans. C, medical certificate indicating that he or she is in a good health. D, video recording of demonstration teaching in the HER or higher education institution. Good evening po. Good evening. Yes. So yung higher education institution lumalabas din po. Yan yung kung saan nag-aaral yung teacher, yung student na gustong maging teacher. Okay, yan. Okay, so ano pa yung sagot nyo dito? Alright, so sagutin lang natin to and then i-reveal natin yung rationalization niya and then punta po tayo dun sa ating lesson talaga. Okay? Aba, ang galing nga. Okay, good job. Yeah. So, tama po kayo dyan. Okay. So, tama kayo. The answer is C, medical certificate indicating that he or she is in good con. B po muna ako. Okay? Yan. So, letter C po yung sagot dyan. Okay, yan. Okay, and then, linagay ko na din yon. Ano ba yung other requirements? O, di ba? So, dapat alam din natin kasi alam naman natin yung let, di ba? Pwedeng ito yung tanungin ngayon, ang sagot ngayon, next time, iba na yung ilalagay dito. So, dapat alam natin kung ano pa yung dapat kasama sa requirement. Okay? Ganyan. Alright, so so 10 o'clock na siya. Okay, so ganito yung ating digital flashcards. Okay, so ganyan siya. So, grabe yung rationalization niya. Okay, I also put kung halimbawa man, kung may concept, okay, so sino yung nag-coin ng concept na yon, ganyan. So, well, research po yung rationalization niya. Okay, so once again, this is just 109 pesos, okay? So, Prof. Ed, meron tayong 120 plus questions.
Okay, na actual let questions ngayon 2025. And then for Prof Ed din, Gen Ed din is meron tayong 130 plus. Okay, ngayong year 2025. Okay, so March, June ako nag-take September at saka November. Okay, so 109 pesos also. Okay, pero pag mag-i-avail niyo yung dalawa, Prof Ed at saka Gen Ed, kahit 200 na. Okay, and if you want to avail, just send me a message. Okay. Alright, so balik na tayo sa ating lesson. Punta na tayo sa lesson natin kasi it is already 10 o'clock. Yan. So maganda yung mga tanungan natin ngayon kasi they are, ano sila? These are new concepts, okay? So matagal-tagal kong ginawa ng research to, okay? All right. So once again, this is Gurography, okay? It's a free let review hub. Yan, so nagpapa-mockboard po ako sa sa ating FB. Yan. So if hindi ka pa member ng Team Balagtas, mag-message lang po kayo sa diretso na po kayo sa Blue App kasi doon ko po sinesend yung link, okay? And then, meron pa tayong YT channel. So, kung na-miss nyo yung maraming mga free live ko na, pwede nyo pong panoorin yon, okay? And then, of course, this TikTok. Okay, yan. So, ang pangalan ko sa everything, okay? TikTok, FB, at saka YT is Gurography. Alright? Okay. Alright, so, if you don't mind, paki-share naman yung ating or paki-tap, tap, 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 kasi minsan naglolo ko si TikTok, ayaw niyang i-share, okay? Ayaw niyang ilab. Ay, sorry, ba't di niyo sinabi na ang liit-liit pala? Ayan, okay, yan. So, it's my first time using the TV. So, pinakiusapan ko yung anak ko na turuan ako mag-screen mirroring para 'di ba? Para hindi yung naka-side view kayo o kaya kung ang pangit ng view nyo, ganyan. So, I'm using the TV now. Yan, para maganda yung view nyo, ganyan. Kitang-kita nyo. Okay? Alright, para naman comfy kayo. Alright, so there you are. Okay, ano tong green na to? Wait lang. Ano tong green na to na nakalagay? Wait lang po ha. Ay, nako. Alright. Anyway, so, yeah, so I'm Miss Karen Faye, alright? I took the board exam last June 2025. Okay, sa SPLE ako. So, general education tayo. Okay, so when you answer, please put the number, okay? Alright, salamat sa nag-tap-tap ha. And then, if it's okay with you, paki-share pa. Okay, yan. Alright, para dumami pa tayo sa Gurography and then, para ma-continue ko na free to, okay? So, free all the time. Ganyan. Kasi, of course, if malaki ang support, if I can earn via social media, di better para puro na lang free, di ba? Okay, so number 1 tayo ha. Lagyan nyo yung number. Okay, so ephemeral, yan, most closely means A, eternal, B, fragile, C, short-lived, and D, widespread. Okay, bakit ito? Ano tong green na to? Ay nako, sorry. Okay. Alright, so ano yung sagot nyo dyan? Itong green na to, naiinis ako. Ano yung green na yan? Okay. Alright, so ano yung sagot nyo dyan? Ephemeral, most closely means A, eternal, B, fragile, C, short-lived, and D, widespread. Pinakita ko po muna talaga, no? Pero ilagay nyo yung number ha, guys. Yan. Okay, wait lang. Jama? Jama? What is this green? Wait lang po, guys. Ano yung green na to, anak? This one? Biglang may ganyan na siya. Sa'yo yan, ma. How can I remove it? Is there a way? Okay, pagtsagaan nyo na lang muna ha. I-check ko. Kasi nung nag-chinek ko naman, wala namang ganito. Ewan ko ngayon. Okay, so tsagain nyo muna. Alright? So, what's your answer? Yan. Tsagain nyo muna. Kasi, ginawa ko na to kagabi eh. Di ba anak? We tried. And it's okay naman. Kasi marerecord kasi anak to sa video also. Wait. Do not show the answer. Sorry. Take layout. Huwag na, hayaan mo na. Ano na ba kumano ko pa? Okay, wait lang guys, ayusin ko lang. Wait, give me some time, okay?
1 minute, okay? I-ano ko muna to kasi ang pangit eh. O yan, nawala naman. Okay. Alright, so is this still recording? Yeah. Ayun. Okay, let me see if it's still recording. Yes, please. It's still recording. Okay. So, all right. Okay. Very good. Sorry, guys. Ba't ayaw? Ba't ayaw nang bumalik? Okay, wait lang ha. All right. Yes. So, the answer there is, ano yung sagot nyo? Letter C. Okay, very good. Yes. So, it is ephemeral. It means short-lived. Okay, yan. Yan. So, linagay ko pa talaga yung word na yan. Okay? Yan. Lasting for a very short time. Okay? Yan. Pati yung IPA niya, linagay ko na rin. Okay? So, ephemeral. Okay. So, as usual, lagi tayong may bonus question. Di ba? Ganyan. So, the word ephemeral dates back to the late 14th century and was originally a medical term. Yan. Medical term kasi parang about a fever yun eh. Fever that will only last for a day, sabi niya. And then, also, it comes from the medieval, so yan ay, medieval Latin ephemera. Okay, ano pala? Febris meaning a fever lasting a day. Yan. And then, it also, okay, which in turn comes from the Greek ephemeros, sabi niya. So, dalawa yan. Linagay ko talaga yan na Latin siya at saka Greek word, okay? Para anything na lumabas is alam nyo. What does ephemeros literally mean? Sabi niya, is it for the day na red or for the hour na blue? Okay? So, kung sa Latin, na ephemera means a fever lasting a day, paano naman sa Greek na ephemeros? Okay? Ephemeros. Is it also for the day na red or for the hour? Okay? So, ilagay nyo BQ. Okay? Or you can type red or blue. Okay? Is it red or blue? Ano yung sagot nyo dyan? You can type it, guys. You can type it. Type your answer, guys. Red. Okay. Okay. Alright. Red po. Sabi na, napaka-polite naman. Yes. Okay. So, akala ko, akala ko mabubudol kayo. Okay. So, yes. So, ganun pa rin siya. Okay. Still for the day. Okay. Very good kayo dyan. Alright. Yes. Lasting a day. Sabi niya. So, kung Latin, it's still lasting a day. Oo nga. Kasi naman. Alright. So, pag Latin, it's still lasting for the day, okay? And then pag Greek na ephemeros, it's still for the day. Okay, yan. O nga, nakita nyo kasi kanina, no? Alright. Number 2, in Shakespeare's Romeo and Juliet, the phrase, "Wherefore art thou, Romeo?" means, okay, is it A, where are you, Romeo? B, why are you called Romeo? Number C, who are you, Romeo? Or letter D, when will you come, Romeo? Yan. So, alam niyo yan, si Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. Yan. Okay, so in Shakespeare's Romeo and Juliet, the phrase, "Wherefore art thou, Romeo?" means A, where are you, Romeo? B, why are you called Romeo? C, who are you, Romeo? Or D, when will you come, Romeo? Okay, so lagyan niyo po yung number, guys, please. Lagyan niyo yung number kasi, tawag doon, maano tayo, ma-RR tayo, okay? Yan, haba! May tumama! Okay. Alright, may tumamang, marami or isa? Okay. Alright, kaya naisama ko 'to, nakita ko 'to, sabi ko napaka-unique ng tanong na 'to, ilagay ko nga. Feeling ko marami magkakamali. And yung feeling ko talaga tumama. Okay, so the answer here is, why are you called Romeo? Yan. Yung wherefore pala is why. Okay, ang meaning nun, ang wherefore. Okay. So, tingnan natin. Okay, so yan. 'Di ba? Yan. So, ito yung sinabi niya, "O Romeo, Romeo, wherefore art thou, Romeo? Deny thy father and refuse thy name." Sabi niya. Kasi 'di ba,
alam naman natin yung kwento nila, 'di ba? They are star-crossed lovers, 'di ba? Kasi tama yung hula. Okay, tama. Ikaw lang talaga ang tumama, Palos. Okay? So alam naman natin, magkaaway yung pamilya ni na Romeo at saka si Juliet, 'di ba? So si Romeo is Montag siya, okay? And kaya linagay ko Montag versus Capulet, okay? Ang Capulet si tag doon, si Juliet. Kaya sabi niya, "Oh Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?" Sabi niya, parang sinasabi niya na, "Bakit ka ba Montag? Ba't ka belong sa Montag family?" Sabi niya, "Bakit ikaw pa?" Na yun nga, magkaaway silang mortal, 'di ba? Kaya nga ayaw ng family nila each other. Kaya sabi niya, "You deny your father and you just refuse your name." Sabi niya. Okay, 'di ba? So ganun pala 'yon. Yan. So it's okay kasi maski din ako, akala ko wherefore is ano, kung hindi ko pa na-research to, akala ko ganun din. Okay? So it's okay. At least nalaman nating sabay-sabay. Okay? Alright, here. Number 3, ang salat ay nangangahulugang A, masagana, B, kulang o kapos, C, masaya, or D, mabilis. Okay. So 3, ang salat ay nangangahulugang A, masagana, B, kulang o kapos, C, masaya, or D, mabilis. Can you please put the numbers, guys? Kasi maano na naman tayo, tag doon, ma-RR na naman tayo pag yung ganyan kasi lalabas na ano na matatag siya as ano, as a spamming. Please, please, okay? Please help by doing that, okay? Mhm. Yan, okay. So ito naman, 'di ba? Alam natin kahit papaano, 'di ba? Kahit this is a very deep word, okay? Yes. Okay, tingnan ko nga kung may nag-A. Okay, so very good. Yes, so the answer there is kulang o kapos. Okay, so 'di ba? Lagi nating naririnig 'yan, salat sa yaman. Okay, ganyan. So ibig sabihin wala or kulang or kapos. Okay, yan. So ang salat na Pinay ayan, ayoko i-joke 'yun, baka hindi pala okay. All right, baka not everybody will ano. Okay? Yes, pakilagay yung number, sabi nung anak-anakan kong si Palos. Okay, number 4. Who is known as the father of June 12 Independence Day? Okay, A. Diosdado Macapagal, B. Gabriel F. Fabella, C. Emilio Aguinaldo, or D. Manuel L. Quezon? Who is known as the father of June 12 Independence Day? A. Diosdado Macapagal, B. Gabriel F. Fabella, C. Emilio Aguinaldo, or D. Manuel L. Quezon? Okay. A, tapos may nag-D. Alright, tingnan natin. Okay. Ala, may nag-C na, may nag-A, may nag-B pala. Okay, so smorgasbord tayo, kumpleto. Okay, B po, sabi niya, alright, so tama po kayo. Alright, so the answer here is Gabriel, okay, pag sa ano, Gabriel F. Fabella. Okay, so siya ang, why? Kasi siya yung ano, at the time, ano, historian siya tsaka congressman, okay? So, siya yung nag-push talaga, okay, na i-transfer yung Philippine Independence Day from July 4 to June 12. Okay? Yan. Nilagay ko talaga si Diosdado Macapagal dyan. Okay? Kasi alam ko maraming mabubudol dyan. Which is true naman. Pero siya yung president na nag-sign. 'Di ba? Doon sa bill. Pero yung talagang nag-champion, okay, to move it, okay, yung kung sino yung gumawa ng bill, okay, is si Gabriel F. Fabella. Okay? Yan. It's okay na ligwak. At least dito natin nalaman. 'Di ba? At least dito natin nalaman. 'Di ba? Kaysa yung ano yung sa actual tapos very confident, ay, napag-aralan ko to si Diosdado Macapagal ang nag-move, 'di ba? Pero hindi pala siya si father, hindi pala siya ang father of ano, right? Okay, yan. So sikat si ano, si Gabriel F. Abellan, binasa ko ng konti ang kanyang ano life story and then sikat siya at that time, okay? Yes, at least natuto, tama, at least dito na natin alam, 'di ba? Kesa naman yung ano, lumabas tapos iba pala. Alright, so stock knowledge naman tayo. Okay, so tama, 'di ba na si Diosdado Macapagal talaga, 'di ba yung ano nag-sign doon sa bill. Pero ang tanong ngayon, which Republic Act changed the celebration of Philippine Independence Day
to June 12 and declared July 4 as a Philippine Republic Day. Yan. So, linagay ko na din dyan na yung July 4, hindi na siya Philippine Independence Day, naging Philippine Republic Day na siya. Okay? Yan. So, baka next time lalabas. Ano na ngayon ang July 4? Okay, so ayan. Is it red, RA 4166, or blue, RA 8491? Okay. So which Republic Act changed the celebration of Philippine Independence Day to June 12 and declared July 4 as a Philippine Republic Day? RA 4166 or RA 4891 na siya. Okay, yan. Blue, 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 blue. Pero if ang question po is, ang nag-move is, ang question is kung sino yung, halimbawa man, how do you call that? Siyempre, ang nakalagay doon, who signed or who moved, I'm pretty sure, ang ilalagay doon is yung mga presidents, ganyan, di ba? Pero kung who petitioned or who championed, ganon, si Fabella yon. Okay? I doubt naman na ilagay nila si, si Macapagal at saka si Fabella doon. Okay? Yan. Okay, red, di ko sure, sabi niya. Okay, so the answer here is RA 4166. Okay, yan. So ang pwede nyong i-ano dito, maging mnemonics diyan is June 12 to July 4. Okay, nagsimula sa 4, 4166. Okay, yan. So for example, 6 plus 6 is 12. Yon. Okay, so July 4, 6 plus 6 is 12. O, di 4166. Okay. Alright. So, itong RA 8491, ito talaga yung pinili kong ilagay na option nyo. Okay? Kasi lumalabas din po to. Okay? So, Flag and Heraldic Code of the Philippines to. Okay? RA 8491. Ito yung doon nailagay kung paano yung proper use, yung ganun, kailan gamitin, yung mga ganun, ano yung bawal, yan. Yan yung kasama sa Flag and Heraldic Code of the Philippines. Okay. Ay, ang lakas ng guardian angel ko. Okay, good job kayo dyan. Alright? Okay, number 5. The sum of interior angles in a triangle is always A, 90 degrees, B, 180 degrees, C, 360 degrees, and D, variable. Okay, so the sum of interior angles in a triangle is always A, 90 degrees, B, 180 degrees, C, 360 degrees, and D, variable. Okay, so marami kayong bagong maaaral ngayon, promise. Kasi alam ko na by this time, marami na kayong naaral. So, ang gusto kong gawin is maglagay ng mga bagong concepts, okay, na hindi ko na-encounter noon, ganon. Kasi marami pa rin talaga lalabas na bago, okay? Yan. So, what is your answer? Okay, so please write bahala na ang math. Kaya na to para si Sir, si Sir Efren. Okay. All right. Yan. Hindi pa naman to yung malakas ang. At saka sa math, madali lang. Okay, madali lang meron lang yung isa na hinulaan ko na lang yung tanong, ay yung sagot ko doon. Kasi nawalan na ako ng time. Okay, tapos hindi ko talaga alam yung formula. Yun talaga yun. Kakaiba talaga yun, okay? So, ang ginawa nila sa tanong na yun, pinicturan nila, tapos linagay nila doon. So, sakop na yung 1/4 nung papel. Yan, okay? So, yes, very good. Yes. So, tama po kayo dyan, okay? Alright, so the answer there is 180 degrees. Okay, yan. So, hanggang ilang items po drills nyo? Hanggang ano pa ako? 20 items po ako. Plus, marami pa akong mga bonus questions. So, sabihin mo na umabot siya ng 30, 35. Ganon, okay? Yan. Kasi mahilig po ako, sa mga bago po dito, mahilig po akong maglagay ng related questions doon sa tanong. Okay, so that we will not learn facts or concepts in isolation. Okay? Yan. Mag-tap-tap na. Okay. So ito siya. Okay? So meron tayong tinatawag na triangle sum theorem. Okay? So itong triangle sum theorem, okay, is a fundamental theorem, basic na theorem sa Euclidean geometry. Okay? Ang sinasabi niya is lahat ng triangle, okay? Acute, obtuse, right, isosceles, lahat-lahat 'yan. Okay? Ang sum ng interior angles niya would be 180. Okay? Kumbaga, that is
hindi na yan mababago. Okay? Kahit ano pa yung nakalagay dyan na numbers, hindi na mababago. Basta yung interior angle niya, yung loob, okay, interior yan, yung may kulay-kulay, 180 po lahat yan, okay? So yan po yung sinasabi ng triangle sum theorem. Okay? Ayun. Next, number six. Number six, if we allow same-sex marriage, next people will want to marry animals. Okay, this is an example of A, hasty generalization, B, slippery slope, C, strawman, or D, false dilemma. Oo, may anak po yung ano, may anak po yung ano niya. Inaasar na naman, gusto na namang ilipat nung ano, may anak po yung aming pusa. Yan. Alright, pasensya na. Okay, mahingay sila. Tommy, don't do that. Tommy kasi. Why did you bring her up, darling? Ay, no ah. Okay, pasensya. Okay. Sabay kuting. Ay, nako. Kung pwede ko lang dalhin dito, makikita nyo ang cute nila sobra. Alright. Okay, so is it A? Yan. So, linagay ko nga yung A eh. A at saka B. Okay, kasi medyo mahirap siyang medyo mahirap siyang, how do you call that? Uh, tignan yung difference nila. Okay, but the answer here is slippery slope. Okay, yan. So, mamaya sabihin ko kung ano yung difference ng slippery slope. O, slippery slope at saka hasty generalization. Okay? But okay, so let's see here muna. Okay? Yan. So, explain ko muna yung iba dyan. Okay? Yan. So, strawman. Okay? Yan. Yung strawman, ito yung apat na nakalagay dyan, ha? Yan. So, yung strawman, sabi niya is, parang rini-reward mo, okay, or iniiba mo, binibigyan mo ng meaning or interpretation yung yung argument ng isang tao, okay, para mas madali mo siyang matake, okay? So for example, sabi ng teacher, okay, so mag-reduce tayo ng homework, okay? Pero ang ano lang naman, ang gusto naman talaga ng teacher na mag-reduce ng homework is para magkaroon ng time, 'di ba? Yung estudyante to do other things, 'di ba? Pero dahil gusto mong atakin, ay nako, i-reduce daw yung homework kasi tamad kasi siyang mag-check. Yung ganon, 'di ba? Yan. So you are putting words into someone's mouth. All right. So ito namang false dilemma. Yan. So, actually, maraming choices, di ba? Pero binibigyan mo lang siya ng dalawa. Okay? Yan. Tapos kunyari wala ng ibang options. Ganyan. So, sabi nga niya dito sa example, you're either with us or against us. Ganun lang yon, di ba? Yun pala, meron naman pala na hindi ka mamili, di ba? Sino pipiliin mo? Mahal mo o mahal ka? Yung ganun. Di ba? Yan. Ito naman, ito, yung sagot na slippery action. Okay? Yung slippery action is may isang maliit na na bagay, okay? And then ginamit mo 'yon para papalabasin mo na parang napaka big deal ba? 'Di ba na may mangyayaring masama, something ganon. Okay? 'Di ba yung sabi niya, okay, if we allow na magkaroon ng same sex marriage, yan next papakasalan na rin din nila yung animal, 'di ba? Yung parang hindi naman yun talaga, 'di ba? Parang in-exaggerate mo lang. Alright. Ito namang hasty generalization, kaya may nabudol dito is it's not about one small thing leading to another. That is slippery slope. Ang hasty generalization is wala ka namang ebidensya pero inisa mo na, 'di ba? Parang nagkaroon ka na ng stereotyping. Okay? So for example, sabi nga niya dito, o for example, uy, nakamit ako ng Cordilleran, ganyan. Tapos kumusta? Hay nako, hindi siya mabait. Hay nako, lahat ng Cordilleran hindi mabait. Yung parang gano'n, 'di ba? Yung parang wala ka namang proof, 'di ba? Pero ginamit mo 'yon, okay? Para i-generalize, okay? Magkaroon ng pangkalahatang impression for a thing, okay? Yan. Ganyan. Okay. Ito naman, i-explain ko lang 'to ng mabilis kasi laging lumalabas. Okay, yan. So, ad populum, okay? Ang pwede niyong maging, how do you call that? Clue dito is populum, population. Okay, yan. So, 'di ba pag population, sabi mo marami, 'di ba? So, yan. So, parang sinasabi lang, uy, marami ang gumagamit nito, 'di ba? So, ibig sabihin maganda 'to. Yan. So, ginagamit mo yung
population. Okay, ganon. Ito naman yung advericundiam. Okay? So, ang clue ko dito is VIP. V for VIP. Okay, vericundiam for VIP. Okay, so ginagamit mo yung mga kilalang tao. Okay, para sabihin na, oh, this is good, 'di ba? Ayan nga, yung sabi niya na, oh, ito ginagamit ni ano to ha, ni Cardo. Yan. So, this must be good, parang ganon, okay? Yan. Ad baculum. Okay? So this is using a threat or fear. Okay? Yan. So ang iniisip ko dati is baculum sounds like bakulaw, 'di ba? Nakakatakot yung bakulaw, parang ganoon. So tinatakot mo, oh pag hindi mo gagawin 'to, ganyan ganyan. Lumabas ka na dito sa classroom. Ganon, 'di ba? So that is ad baculum, okay? And ad hominem. Okay? So hominem, pag sinabi mo hominem, tao, human, ganyan. So pag may sinasabi siya, imbes na yung pag-usapan nyo is yung argument nyo or yung sinasabi niya, inaatake mo siya, 'di ba? Yung parang ganon. Oh, totoo ba? Alam mo ba talaga yan? Paano yan? Bagsak ka nga sa math eh, yung parang ganon, 'di ba? Na feeling mo hindi mo na siya hindi mo naman talaga hindi mo naman talaga ina-address yung kanyang argument. Okay? You are addressing or you are attacking the person. Okay? Nadadagdagan na naman yung knowledge ko. Okay, thank you po. Yan. So, yan naman po talaga yung gusto natin. Makadagdag ng knowledge. Okay? Yan. Alright. So, ito naman. Okay, so, linagay ko lang ang mga to. Okay? So, mahilig po akong maglagay ng yung mga bago dito, mahilig pa ako maglagay ng ng mga ganito, infographics. Okay? Pero of course, dahil hindi na siya kasama, okay, basahin nyo na lang. Okay? Kasi ito naman, tong recorded naman po to, yan, ipopost ko po sa ating YT. Yan. So, pag panoorin nyo po ulit, or screenshot nyo, you can screenshot ha. Yan. So, or if balikan nyo, it is the time that you can read this again. Okay, yan. And also, alam ko na, like for me noon, mas gusto ko na ano na binabasa ko eh. Hindi ako mabilis mag-process pag may nag-explain sa akin. So, mas gusto ko na habang may nag-explain, binabasa ko, ganyan. So, kaya ako naglalagay ng ganyan kasi iba-iba yung tayong klase ng learners. Ayan. So, linagay ko yung mga yan, okay? Ito yung red herring, lumalabas din yun to ha. Yan. So, basahin nyo na lang din. Okay? Yan. So, you can screenshot now or pag na-post ko po to sa ating YT, o pwede nyong screenshot or basahin nyo. Okay? Thank you, ma'am. Ang clear po ng explanation nyo. Okay, thank you rin po. Okay, thank you. Alright. Number 7. In musical notation, what does a forte, okay, or represented by letter F, dynamic marking indicate? Okay, A, play softly, B, play loudly, C, gradually get louder, or D, play smoothly. Okay, so number 7 po tayo. In musical notation, what does a forte, okay, or represented by the letter F, dynamic marking indicate? A, play softly, B, play loudly, C, gradually get louder, or D, play smoothly. Okay. Okay. So ito bago din sa akin to. Okay? So talagang actually halos lahat ng andito na nakita ko, nahanap ko is puro bago. Kaya excited ako today. Okay? Yan. Kasi ako din marami ako natutunan. Okay? Yan. Okay, so habang inaantay natin yung mga sagot ng iba, so if you want to do mock boards, mag-message lang po kayo. Diretso na po ninyo po sa Blue App na. Okay, para masend ko po yung link ng ating GC. Okay, doon pa ako naglalagay ng ating mock. Okay. Although ngayon is huling bulong na kami, so it's only Monday and Friday, 150 points. Pero open pa rin po yung daily mock boards natin na umabot ng 2,000 plus na questions na. Okay, so open pa rin po sila. So, if you want, you can access those, alright? Okay? So, ang sagot, C, B, C, B. C, C, B, C, B, C, B, C, B. Okay? So, naglaro lang sa C and B. Okay? So, let's reveal. Alright? So, the answer there is play loudly. Okay, yan. Okay, so tinignan ko pa kung saan. 'Di ba yung sa music chart. Okay, so may nakalagay pala doon na F, 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 P, 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 yung mga ganon. Yan. So, ang meaning pala noon, pag nakita mo yung letter F doon is, you have to play loudly. Pag nakita mo yung P, 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 iba din yung meaning nun. Okay? But let's see. Alright. So, linagay ko dyan. So, pag nakita mo yung P, P, yan, yung dalawa, fortissimo pala yung gradual. Okay, so let's see muna ha. Yan.
pag softly is P actually, yes. Pag soft is P. Pero meron pa pala yung PP, okay? Very soft, okay? And then MP, moderately. Pag nakita mo yung M, moderately na lang yan. Okay, yan. But ang I think ang pinaka-gist nito is pag nakita mo yung P, it means soft. Okay, so pag nadoble, doble soft. Okay, pag nakita mo yung M, medyo soft. Okay, ganyan. Yan, so andito naman tayo sa loud dynamics. Kanina, yung sagot natin is F. Okay, loud. Pag nadoble ng FF, very loud. Okay, ganyan. Pag nakita mo yung MF, okay, MF, medyo loud. Okay, ganon. All right. So, new learning also this for me, okay? Ayan. So, ulitin natin. P, soft. F, loud. Okay, yan. Para hindi kayo how do you call? Uh, how do you call? Ma-confuse, okay? Pag P, okay, P, piano. Okay, P for piano, yan. Ano, FF yung FF yung kapit, FF yung kapit ba? Oh, tama pala. FF yung kapit. Yeah, so yun na lang isipin nyo. Yan, so sabi mo, ako napaka-FF yung kapitbahay namin. Yan, 'di ba? Yan, lahat naman pwedeng gawan ng ano madaling maisip. Alright. Ito naman, so in musical notation, what terms instruct a performer to gradually increase the volume of the music? Okay? So for example, P yung nakita mo, ibig sabihin soft. Okay? And then, syempre, kailangan mo din siyang increase or decrease. Okay? But we are asking for increase here. Is it crescendo or decrescendo or diminuendo? Okay? So, is it crescendo or decrescendo? Okay, yan. So, at least ito, may idea na tayo, di ba? Yan. Mami, po-post mo po sa... Yes po, pinopost ko naman po lahat. Lahat po ng pa-free natin, pinopost ko naman po. Yan. Kasi hindi na, alam ko naman na hindi lahat is nakakasama sa live. Okay? Yan. Oh, yung gusto ko yung naglagay ng red na na circle dyan or round. Okay, very good. So, yeah, so the answer here is crescendo! Yes, ayan. So, at least this is common to us. Okay, yes. Free po ba ang drills? Yes, free po. Free po. Okay, yan. Nagpapa-enroll lang po ako sa sa Soksai Science Majorship, but it's just 249 naman. So hindi naman yun mahirap i-provide, 'di ba? May weekly na 50 points quiz kayo, additional pa na 10 points quiz. May PDF pa kayo. 249. Okay? And at least 22 sessions. Yan. So, ibig sabihin, kung kaya ko pa, more than 22 pa yung gagawin ko. Okay? Pero, yung 22, guaranteed na yan. Okay? Yan. So, yeah. So, pag nakita nyo yan, ito yung nakita nyo yung ito na, na symbol, yung ganon. Yan. Is crescendo. Okay? Pag ganun naman, yan. Going to the right is, naman, going to the left is decrescendo. Okay? Yes. Enroll na kayo, sabi ni Ma'am Rosalinda. Ma'am Rosalinda, sino ka? Naka-enroll ka sa akin, no? Okay. All right. Feeling ko naka-enroll sa akin si Ma'am Rosalinda. Okay? Number 8. The use of light and shadow to create depth. Uy, lumalabas din to, ha? Thank you, Ma'am Rosalinda. Yan. It means happy po kayo sa pag-enroll sa akin. Okay? Salamat po ng marami. Okay? The use of light and shadow to create depth in a two-dimensional artwork is called A. Impasto. B. Chiaroscuro. C. Sfumato and D. Pointillism. Okay. So, ito talaga yung ang hirap kong i-memorize dati. Alam mo yung hindi ko pinag-effortan talaga. Yan, yung parang, ay nako. Pero at least ito yung light and shadow at saka sfumato. Alam ko kasi laging lumalabas. Ganyan. And kayo din, you are very good. Alam na alam nyo to. Okay, good job kayo dyan. Yes, so the answer is chiaroscuro. Okay, so the use of light and shadow. Okay, para ipakita, okay, na 2D. Alright, yung 2D yung artwork. Okay, pero dahil nga isa akong visual learner, idadamay ko na kayo dyan. Alright, so ito yung chiaroscuro. Okay, uy, lumalabas din to ha. 'Di ba? Ito si girl with a pearl earring. Lumalabas din to ha. Yung question dyan is, sino ako yung nagpaint ng girl with a pearl earring? Of course, si Veneer. Okay, yun yung namin mnemonic noon. Okay, naka-veneers siya. Okay, yan. So, si Johannes Vermeer. Okay, so di ba,
imagine nyo kung ano, kung puti yan, 'di ba? Kung puti yung background niya, 'di ba? Parang iba din yung effect, 'di ba? 'Yon. So ano dito is lighter and then yung background niya is darker. Yan. So ibig yan sabihin, okay? And ang mas kilala sa paggamit nito is si Caravaggio and Rembrandt. Okay, yan si chiaroscuro, light and dark. Okay. Ito naman, lumalabas din si sfumato. Yan. So, ito at least madali ko ma-memorize noon eh. S for S. Sfumato, smoked. Okay, yan. So, tignan nyo, di ba? Medyo smoky talaga yung mukha dito ni Mona Lisa. Alright. So, and dahil si Mona Lisa, yung linagay kong example, okay, so, ang kilalang gumagamit po niyan ay si Leonardo da Vinci. Okay, yan. So, hindi ko na po binabasa yung mga to ha. Kayo na lang po yung magbasa. Okay, ganyan. Okay? Pag pinapanood nyo to, basahin nyo. Okay? So, sinasabi ko lang yung mga, how do you call that? Important. Okay? Mga importanteng information. Okay? Yan. We go naman to pointillism. Okay? Yan. Hi, Sir Genesis. Yes! Kasi naawa na ako sa inyo. Ganyan. Naawa ako sa inyo. So, sabi ko, laki-laki ng TV namin, di man lang nagagamit. Diyan na lang, magamit man lang, ganyan. 'Di ba? Mm. Thank you, Sir Genesis. Si Sir Genesis pumasa na yan. So, magbigay ka ng LPT dust, Sir Genesis. Alright? Yan. So, pointillism. Point. Ano ba yung point? Point, 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 point. Ganyan. Ibig sabihin, puro dots, 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 dots. Yan. Small, distinct dots of pure color. Yan. Okay, so ito ang nagpaint nito is si George Surat or Surat. I don't know how to pronounce it. Okay? Ganyan. So, this is very common na ginagamit during post-impressionism. Okay? Yan. So, this, lumalabas din po kasi ito. Pinili ko po yung mga art na lalagay ko dyan, na linagay ko dito para nababanggit din natin. Okay? So, this is a Sunday afternoon on the island of La Grande Jatte. Okay? By George Surat. Okay? How to get free drills? Mag-message po kayo sa aking sa Gurography sa Blue App. Okay? And then isi-send ko po sa inyo yung GC po natin. Alright? And then pumasok po kayo doon. Okay? Doon ko na po kasi pinopost. Alright? Okay. Alright? Nasa huling bulong na po tayo ngayon sa, ayan. Ito naman si impasto. Okay, yan. Na impacho. Okay, so impasto is, ito yung gumagamit ng very thick na paint, okay? 'Di ba yung may mga nakikita pa tayong painting na parang andun pa nga yung, alam mo yung ang kapal pa ng paint, 'di ba? Ang kapal pa talaga yung pagkalagay, hindi talaga hindi smooth, 'di ba? So this is called impasto. Okay, ganyan. So ano pala 'yon? Style pala 'yon, 'di ba? Yan. So and of course, dahil ito ay alam niyo to, syempre nababasa nyo doon eh, di ba? This is Starry Night, okay? And of course, pag Starry Night, yan, ibig sabihin, ang lumalabas din to yung si Starry Night, okay? Ibig sabihin, ang kilala na gumagamit nito ay si Vincent van Gogh, alright? And of course, also by Rembrandt, okay? Yan. So, i-memorize nyo na si Rembrandt, ayan, so sikat na sikat din siya, baka next time lumabas. Okay, kasi last time lumabas si Petrarch. Yan na, ay nako, ewan ko kung may nakapagturo na coach doon. Kaya lumabas si Petrarch. Yan, so, kahit hindi common, ipalabas natin kasi we will never know. Okay? Yan, you're welcome po. Alright, number 9. The principle of overload in training means A, always training at maximum intensity. B, increasing demands on the body to improve fitness. C, avoiding rest days. And D, focusing only on one type of exercise. Okay, alright. Actually, ang nakalagay sa A is always training at maximum intensity to the point of exhaustion. Okay, hindi ko pala nai-add yan. To the point of exhaustion. Okay, so B, increasing demands on the body to improve fitness. C, avoiding rest days. And D, focusing only on one type of exercise. Okay, yan. So, ulitin natin. Hi, Coach! Sabi ni Ma'am Trace. Ma'am Trace, number 9 ka na pumasok. Late ka. Balikan mo yung iba, ha? Okay, so the principle of overload in training means always training at maximum intensity to the point of exhaustion. Okay? Di ko pala linagay dyan. Be increasing demands on the body to improve fitness. C, avoiding rest days. And D, focusing only on one type of exercise.
Okay. Okay. Yan, okay. So, may sumagot nga doon. Sabi ko nga, may mabubudol doon. Okay? Yeah. So, linagay ko naman talaga dyan. Okay? Hindi ko nang pinalitan. Alright? Kasi ako, nangasarag kasi ako most of the time. Why? Kasi gusto ko talaga na gamitin nyo yung gamitin nyo yung ano ba, gamitin nyo talaga yung critical thinking nyo. Okay? So, minsan, o hindi, most of the time, pinapalitan ko yung isang option doon. Okay? Para may dalawa kayong pag-iisipan. Okay? Kasi yung iba kasi, napaka-obvious yung sagot. Okay? Pamigay na. Okay? So, pinapalitan ko. Okay? Yan. Okay? Siya ang positive. Dami niya. Ano? Andito ka because? Uy, bakit bawal ba siya? Okay. So, yeah. So, the answer is increasing demands on the body to improve fitness. Okay. Ilinagay ko talaga yung itong to the point of exhaustion kasi parang yun yung sinasabi ng overload, di ba? Pero actually, ito na yung magiging result, okay? But ang pinaka-point talaga ng overload is, ang sinasabi niya is para magkaroon talaga ng makikita mo talaga na magkaroon ng development, okay, or change by exercising, dapat ini-increase mo yung demand ng body, okay, lang kind of exercise, ganun ganun. Okay, para ang magkaroon nga ng improvement. Pero sabi nga niya, dapat din marunong yung isang tao, okay, not to overdo it, okay, not to the point of exhaustion, okay? Nahirapan ako mag-pronounce ng S at saka T. Yan. Alright. So, tama po ang letter B. Para makinig. Gusto ko yung sagot. Para makinig. Alright. Number 10. Last time, ang lumabas ay CPU. 'Di ba? Yan. Positive naman po lahat. Under different types of exercise lang ang ibang choices. Haba! Okay. So, last time ang lumabas ay CPU. So, ngayon gusto kong palabasin RAM naman. Okay? Kasi ganun yung alam natin, lagi kong sinasabi. Okay? Pwedeng ulitin, pwedeng palitan. Okay? Pero related. Like last time, ang pinalabas ay Philvox. Okay, ngayon ang Philvox sa time namin is pinalabas is Philvox. Nung November 'yon, ang pinalabas ay Pag-asa. O 'di ba? So ang ngayon naman, pinalabas na yung CPU, ipalabas naman natin yung RAM ngayon, okay? Para ready talaga kayo. Alam niyo na yung CPU eh. Yan. Okay. So A, permanent storage for files. B, temporary working memory for active programs. C, the computer's processor. Or D, a type of software. Okay. So RAM, okay, random access memory is A, permanent storage for files. B, temporary working memory for active programs. C, the computer's processor. And D, a type of software. Ano sabi niya? B pala, RAM supports ongoing or open apps on your phone. Ba! Have! Have yung sinabi ni Sir Renz. Okay. Sabi naman nung RAM is temporary. ROM is permanent. Aba! Payabangan ni Tay. Pero I like that, okay? I like that. Dapat ganyan talaga. Kasi kung magaling kang mag-rationalize, ibig sabihin kaya mo nang pagtagpi-tagpiin yung inaaral mo. And that is a very, very good method, okay? So, yes. So, the answer there is letter B. Tama. Temporary working memory, okay? For active programs. Okay? Yung permanent naman is yung ating hard drive, okay? Or yung SSD. Okay? May top notcher na kayo dito, ma'am. Actually, ang pinag-ano ko pa lang, pinatapos ko pa lang kasi kaka-start ko is yung sa aking social science majorship, okay, sa Team Supremo. Okay? So, 8 sila bang nag-take? Yan. 8 silang nag-take. Maraming high rater, yan, 100%, pero wala pang nag-top. Kasi naman, talagang nagpaliwanag, 'di ba? Nag-enroll sila sa akin ng October kasi October ako nag-start magganito. Okay? So, kahit papaano, kinabahan ako, but ang gusto ko sa Team Supremo, malaking pasalamat nila na sinasabi nga nila na kahit few weeks lang silang naka-enroll sa akin is marami silang naalala. Okay? Yan. So, 100% ang Team Supremo. Yan. Kaya ngayon naman Team Supremo March naman. Okay? So we are hoping na sana nga may mag-top notcher na din. All right?
Okay, kasi ang galing-galing niyo. Ay, talaga naman! Bigyan na nga kita ng load. Okay, char. Okay. So, yan. So, yung computer's processor, yun yung CPU. Ha, yan. And then, of course, yung software. Alam na natin yung mga software, di ba? Yun yung mga programs na yan, di ba? Yung mga ginagamit-gamit din natin na software. Okay? Yan. Number 11, phishing. Okay, is a cyber threat that typically involves a computer virus, B, deceptive emails to steal sensitive information, C, hacking into a network, and D, involves creating an entirely fake online identity to deceive a specific individual into a false emotional or romantic relationship to gain their trust and eventually exploit them. Ay, grabe. Hindi ako nakahinga doon, ah. Okay. Wait lang, ha. Yan. Ang haba. Ako din. Hmm. Tignan ko nga. Tignan ko nga kung may magkakamali or may tatama dito. Antayin ko. Okay, we have all night naman. Okay. Totoo ba yan? Okay. Meron akong papatunayan sa inyo, okay? Na hindi lahat ay ng mahaba ay tama, okay? Oh, ang daming bumaliktad. Nag-B, nag-B sila. Tignan natin. Ready na ba kayo? Or may sasagot pa? Ay, talaga namang si Neo talagang nakalagay talaga at Shining B. Aba, ang yabang ng mga to. Tuwang-tuwa ako sa inyo, ha? Alright. Ready na ba kayo? Ready na ba tayo? Pakitype nyo nga ng ready para naman gusto ko yung ganito yung masaya lang tayo. Okay? Yung parang biruan lang tayo, ganun. Di masyado. Ay, may sumasagot pa. O, mag-type na kayo ng ready. Mag-type na kayo ng ready. Yan. Sabi ni Sir Renz, ready. Sabi niya, may sumasagot pa din. Okay, ready? Ready? O yan, okay? Yan. Sinadya ko talaga nalagay yung letter D. Okay? Yan. Mali ang letter D. Okay, now? Para alam nyo na hindi lahat ng mahaba ay tama. Okay? Yan. So, phishing is yung pagsesend ng deceptive emails to steal sensitive information. Okay, sana lahat na itatama. Oh, 'di ba? Okay, ganyan. Pero alam ko kung bakit ang sagot niyo yun ay letter D kasi ito talaga yung mas uso, 'di ba? Din nangyayari ngayon. Ano yung tawag dito? Alam ko na alam niyo 'to. Yan, yung parang halimbawa, 'di ba, yung ang alam ko na pinakauso is yung ginamit yung yung Lakers na ginagamit nila yung mga basketball players, ganon. May change dito, ay may pangalan dito. Okay, change career na ako. Ano, alam niyo to, guys. Ano to? Narinig niyo na to, I'm pretty sure. Okay? Kasi di lahat ng mahaba. Ewan ko. Ano yung tawag dito? Sa ano to? Yung nag-create, halimbawa, na sabihin mo, ay, 20 years old ako, maganda ako, ganyan-ganyan. Tapos yung pala, matanda na, yung mga ganon. Ano? Ano yung tawag dyan? Ay, nako, hindi nyo pala na yan. Okay, so it's catfishing. 'Di ba? Yung nagka-catfish. Yan, ito yung usong-uso ngayon. Ganyan. So, catfishing is a kind of fishing. Okay, yan. So, yung fishing is parang siya, how do you call that? This is broad. Okay, ganyan. Okay, yan. So, ganyan. May alam akong example nito para natatakot akong sabihin. Okay? So, yun yung mga nagsisend sila ng emails. Yan. Linagay ko pala yan. It's, okay? So, nagsisend sila ng mga emails usually sa mga bangko, yung mga organization, yung malalaki, para makuha nila yung password, yung mga ganon, and then, ihahack nila, and then, kukunin nila whatever. Okay? Yan. So, nangyari na yan. If na ano nyo yung sa Bangladesh, yon yung nakuha nila yung ang alam ko is 92 million or 92 billion dollars. Okay, yan. Yan by Lazarus Group. Yan nasabi ko din. Yan, napanood ko kasi yung niya yung documentary niya. Oh my God, ang laki. Imagine, yan, tinawagan nila ang New York, ganyan, nakaya nila yon, okay? Ganon sila katindi. Okay, so that is called phishing.
Number 12, confirmation bias refers to A, seeking information that supports existing beliefs, B, verifying facts from multiple sources, C, a journalist code of ethics, or D, the speed of news dissemination. Okay? Ba't ako napadpad dito? Uy, nag-CSE na ako, ha? Yeah, nag-CSE na ako. Civil service nung I was 23 years old. Okay, so, ah, syempre, hindi pa naman uso yung review-review nun. Sabi ng nanay ko, mag-take ka, parang ganon. So, it's general knowledge lang din. Kaya okay lang yung pag yung general education dito sa LET, pwede mo ding magamit yon. Okay, yan. So is it seeking information that supports existing beliefs? B, verifying facts from multiple sources? C, a journalist code of ethics? And D, the speed of news dissemination. Okay, yan. Ano sa tingin nyo? Okay, hindi ako makatingin. Sabi niya, alright, so tingnan nga natin. Yes po, totoo po yon. So, syempre, kaka-graduate ko ng college noon. Okay? So, yeah, 2020 ako nag-graduate pero still 3 years. So, at least fresh pa yung mga alam ko. Yon. So, walang review-review noon. Yan. Okay, so of course the answer there is yes. Okay, seeking information that supports existing belief. Okay, gusto mo lang ma-confirm. Confirm talaga. Okay, gusto mo lang na magkaroon ng something that would confirm yung belief mo. Yun yung sinasabi niya. Okay, pagkatapos na lang siguro ng let ako mag-take ng CSE para may baon. Actually, yeah, it could be the other way around. Tama yun. Tama po yun. Yan. So total nag-let ka na lang din. Although yung, 'di ba, ang sinasabi naman nila is hindi mo naman kailangan ng mag-CSE once meron ka ng you are licensed na already. But should you wish, okay. Okay, so wish. All right. So yun, sinasabi natin confirmation bias is pinipili mo, okay? Pinipili mo yung impormasyon na magko-confirm kung ano yung alam mo, kung ano yung gusto mo, kung ano yung dahil makasarili ka, char, ganon. Okay, so that is confirmation bias, alright? So, sino ang nag-coin ng word na yon? It's Peter Cathcart Wasson. Okay, so isipin nyo na lang, baka lumabas to. Okay, isipin mo na lang, uy, saan siya nag-confirm? O dun sa Watsons. Oh, char, di ba? Pasensya nyo na lang yung naisip ko, mnemonics. Okay, so ngayon ko lang kasi ginawa yung PPT na to kasi meron akong interview demo lesson kanina. Yan. So, guys, wish me luck pala sana makapasa ako sa ating demo lesson. Okay? Yan. Okay, so the answer there is letter A, confirmation bias. Sino? Si Watson. Peter Cathcart Watson. Okay? Yan. Okay, so tingnan natin. Tingnan ko kung talagang naintindihan natin. Okay, kasi madali lang na ganito lang yung definition niya. Okay, pero usually pag linalagay na sa isa sa sitwasyon, hindi mo na alam or hindi natin alam. Okay, so tingnan natin, all right? So saan? Which situation best demonstrates a cognitive bias? Okay, yan. Yung pinipili mo lang kung ano yung nakakapagpasaya sa'yo. Okay? So is it A, a student checks both supporting and opposing sources before forming an opinion? B, a teacher changes a lesson plan after receiving new evidence? C, a voter only reads news articles that agree with their beliefs and ignores opposing views? And D, a researcher repeats on an experiment to verify the results. Okay, yan. So ano ba yung sinabi natin kanina na confirmation bias? Andito na rin si Ma'am Aram. Si Ma'am Aram kasi kilala ko din. Si Ma'am Trace kasi nakaano po sila sa akin. Enroll sa ating social science majorship. Yung mga Janet at saka Prof. Ed, mag-join lang po kayo. May mga Macboards po ako. Just send me a message sa Gurography, okay? Free po lahat yon. Even with this one also is free, okay? Every Wednesday, nagpapa-free ako from 10 o'clock. Okay? And then every Saturday, partial free ng social science majorship. Okay, yan. Yan. So, tama kayo, John. Okay, so naiintindihan nyo nga yan. And that is very, very good. Yeah. So, sabi nga natin, yan is
Confirmation is gusto mo lang na mag-confirm kung ano yung alam mo, yung belief mo. Okay, yan. Kaya nga bias mo yun eh. You confirm your bias. Ganun. And of course, when you only choose what can confirm your belief, it also means you reject or you ignore yung mga opposing views. Okay? Yan. Late nga po, coach. Naulang kasi na, oy, alright. Okay. Don't worry, ipopost ko naman po to sa ating, YT, okay? So, tingnan nyo na lang po doon, okay? Maraming bago ngayon, okay? So, please, I hope you can, watch this, okay? Yan. And also please paki-subscribe naman parang na ano naman tayo sa ating YT, okay? Please subscribe. Okay, nakikiusap ako sa inyo. And then if you also watch, it doesn't hurt naman to just click like, okay? Yung mga ganun. Kasi malaking tulong din po 'yun sa akin, okay? To grow Gurography, okay? Because ang pinaka-goal ko talaga is to make it free, okay? Yung Gurography is free siya. Okay, but I cannot keep on doing that, okay, without your support. Okay, so, ayan, talaga, ayan. So, emotional blackmail na yung ginagawa ko. Yun. So, pero hindi totoo po yun. Okay, so, kasi, well, to be honest, of course, I also need a source of living, right? Yan. So, I cannot give what I don't have. Alright? Anong YT channel? Gurography po. Gurography din po. Yan. Yan. Hindi, yes, every Wednesday lang kasi yun pa lang yung kaya ko. Okay, yan. Yan pa lang yung kaya ko. Kasi kaka-start ko pa lang, so I don't have really, a lot of materials. Pero, ang pangarap ko is yung makapag-bank ako ng maraming, materials and then I can do it every day, di ba? Yan, para mas marami kayong matutunan. Number 13, which composer is most associated with the Baroque period? Okay? Thank you for this. Sana magtuloy-tuloy. Yeah, I'm hoping also. Okay, yes. Yun po talaga yung gusto ko. Okay, A. Wolfgang Amadeus Mozart, B. Ludwig van Beethoven, D. Johann Sebastian Bach, and D. Frederick Chopin. Okay, yan. So lumabas na po si Beethoven last time nung sa amin, nung June 2025. Yan. Yan. Alam niyo yung kung ano yung lumabas nung June 2025? Ang daming nagsabi copycat siya nung lumabas nung September at saka November 2025. Kaya may edge yung nakapanood sa videos ko na pinalabas ko nung June 2025 kasi maraming lumabas for September and November. Yan. So, kaya medyo marami ding nag sa Gurography. Yan. Kahit papaano. Okay? So, we just started kasi last October for this one. Alright? So, letter C. Aba, ano yan? Hula lang ba yan? Hula lang ba yan? Galing nga. Okay, so the answer there is Johann Sebastian Bach. Okay, very good. Okay, yan. Ang galing nyo. So, last time, Beethoven po yung pinalabas, 'di ba? So, nagawan ko na rin ng video yan. Kaya ngayon naman, ang pinalabas ko naman ay si Johann Sebastian Bach. Okay? Yan. So, let's see. Alright. So, alam nyo ba, mabilis lang ang kwento ko. Alam ko naman na nung lumabas yung sa June 2025, nabasa ko na napasadahan ko noon sa FB, okay, sa mga groups. Hindi mismo sa sa let question ha. Nakita ko lang alam mo yung mga trivia, mahilig kasi ako mag-members doon. So nabasa ko yung si Beethoven na 9 symphonies. Pero nung mismong exam, hindi ko alam kung bakit ko pa pinag-isipan si Pavarotti. Alam mo yung parang biglang kasi ganun pala yun yung parang magdadalawang isip ka at that time si Pavarotti, ganyan. Nag-isip-isip ako talaga tapos hindi ko muna sinagot. And then nakita ko yung German. Sabi niya, German. Sabi ko, okay, alam ko na. Sure na ako na si Beethoven. Kasi alam ko syempre na si Pavarotti is not German, okay? He's Italian, di ba? So, ganun yung sinasabi ko na tagpi-tagpi method lang, di ba? So, may alam ka na ganito, may alam ka na ganito. So, gamitin mo lahat yun. Okay? Para magkaroon ka ng tunnel vision para makuha mo yung sagot, okay? And that is why ganito yung ginawa ko dito, okay? So, yan. So, si Wolfgang Amadeus Mozart, okay? So, classical siya. Okay? Yan. Alright.
So, hindi na siya, kasi ano yung hinahanap, okay? Beethoven, yeah, linagay ko dyan, yung symphonies niya, okay? 9 symphonies, lumabas na dyan siya, okay? Ay, ba't pala nawala dito? Dapat ano, Germany, okay? German, right? And then si Frederick Chopin, okay, yan. So, nung romantic time siya. Okay, so ulitin natin, tingnan ko kung maalala nyo, okay? So, again, si Wolfgang Amadeus Mozart, classical siya. Ang lumalabas din pala kay Mozart, child prodigy. Okay, lumalabas din po yan sa kanya. Okay? Si Ludwig van Beethoven, classical to early romantic. Si Frederick Chopin, romantic. Tanungin ko ulit, kung maalala nyo. How about kay Johann Sebastian Bach? Ano siya? Sige, please type. Yun na yung tanong natin kanina. Tingnan ko lang kung maalala nyo ulit. Okay? Practice ba? Yan. Ano na ulit? Ano na ulit? Romantic, classical, late classical, early romantic. Okay, yan. Diyan naman eh. Bilib naman talaga ako sa inyo. Yes, and the answer there is Baroque. Okay, very good. Uy, bakit nag-end? Uy, naku. Diyos ko, Lord. Okay, sorry. Hindi ko alam kung bakit siya nag-end. Sabi niya inactivity daw. Ano ba yan? Anong nangyari? Bakit siya nag-end? Sorry. Sorry. Mhm. Pasensya, hindi ko alam kung ba't nag-end. Alright? Oo nga eh, bigla siyang nag-end. Sabi niya, ano, inactivity daw, due to inactivity. Eh, mandyan naman kayo, sumasagot kayo. Ay, nag-ano. Nag-ano ako, guys. How do you call that? Meron tayong, ah, update. Meron tayong update. Yan. Hindi po siya bumalik. Ibinalik ko po talaga siya. Yan, ibinalik ko po talaga siya, guys. Yan. So, may update. May update kaya bigla siya nag-off. Okay? Kasi yung iPad ko, hindi ko na siya ma-access. Okay? Yan. So, yan. Wait, give me a little bit. Okay? Give me a little bit of time. Okay? Alright. So, we go to, pakishare na lang po, guys. Please, para bumalik yung iba. Kawawa naman sila. Baka hindi na nila makita. Yan. Paki-like and share na lang po, please. Para makabalik sila. Kawayway naman sila, kawayway. Alright. Ang tanong ko, buti nakabalik kayo. Yan, buti na lumabas din. Kasi minsan pag nawawala na yung live, hindi na yan lumalabas sa FYP. Unless, talagang iaano nyo, how do you call that? Hahanapin nyo. Ganun dati, yung nangyayari sa akin. Okay? Ay, naka-follow. Okay. Yan. Dati nung na-RR ako, nare-restrict ako, kahit yung nakaka-follow, hindi lumalabas. Yun, yung lagi ako nare-restrict nung bago ako. So, thank you for coming back. Okay? Yan. So, number 14. Alin sa mga sumusunod ang wastong pagbaybay sa modernong alpabetong Filipino? A. Chicharen. B. Chicharon. C. Chicharon. And D. Cisaron. Ano ba yan? Okay. Alright? So, alin sa mga sumusunod ang wastong pagbaybay sa modernong alpabetong Filipino? A. Chicharen. B. Chicharon. C. Sitsaron. At saka D. Cisaron. Okay. So, is it A? Yan. Bumalik ako sa page mo po. Naka-follow kami. Okay. Very good. Thank you ha. Ano kasi to? Biglang nag-update dito sa iPad ko. So, feeling ko may effect yon. Okay? Pero nakalagay is na ano yung live natin kasi due to inactivity. And dyan nga ako ay, paano inactivity? Napaka-active nyo nga eh, di ba? Okay. So, ano yung sagot natin dyan? B, 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 chicharong baboy ba lahat yan? Walang may gusto ng chicharong ano? Chicharong
chicharong, ano, chicken na letter C? Wala? Wala ba? Wala. Ayaw? Okay. Okay. Wala? Wala talaga? Wala. Okay, sige. Alright. Ang sagot niyan ay letter C. Okay? Chicharon. Okay. Alright. So, let's see. Okay. So, para alam na rin naman natin. Okay. So, ano ba? Okay. So, there are three ways lang. Okay? Kung paano ibabaybay natin kapag English yung usapan. Okay? Ala, kunakon letter sikat. O, di ba? Sabi mo, kunam gamin eh. Alright. So, tingnan natin. Okay. Unang paraan. Okay. Ang unang paraan ay, kinukuha daw yung katumbas sa salitang Kastila. Okay, yan. So, and then you gagamitin mo kung paano binabaybay, how you spell it in Tagalog, of course. Okay. So, for example dito, education, 'di ba? Ang English is education, 'di ba? And so how do you write education in Spanish? It's educación. Okay, ganyan. Yan, edukasyon. Yan. Tinuro sa akin nung nanay ko eh. Sion daw eh. Yan. Okay. And then, of course, we don't have letter C and I and O together na ano. So, ganyan natin sinusulat, edukasyon. Ganyan. Okay, ganyan. For example, letter, yung English word na letter. Sa Spanish, it's letra. Okay? And of course, we write it as letra. Okay? So, once again, ang unang paraan is English, okay? And then you translate it on sa kung paano sinusulat sa Spanish and then sinusulat sa Tagalog o sa Filipino, okay? Ikalawang paraan, okay? Direct. Yan, direct ang hinihiram sa English, ngunit binabaybay ayon sa pagsusulat or pagbaybayang Filipino. Okay, so computer, okay, wala, yan, of course. So, paano mag-isulat ang computer, yan, ganyan, di ba, P-N-Y. Okay, and then of course, we don't have letter C, so we say K. Yan. Okay. Teacher, okay? So, iba naman kasi pag teacher at saka maestra, di ba? Iba na yon, okay? So, this is, kailangan na nating mag-direct. Okay, so teacher, how do you write it? Teacher. Yan, ganyan. Okay, driver, ganon. Okay, and then ikatlong paraan. Okay, yan. Saan yung ikatlong, paraan? Okay, so, okay, alam ko, hindi pala nakasulat dito. Okay, but ang ikatlong paraan is you just write it as it is. Okay, yan. Okay, so for example, Manila Zoo, hindi mo naman pwedeng isulat na Z at saka U. Okay, yan. So, you write it as it is. Okay, yan. At eto pala, this is a mahalagang paalala. Okay, nabasa ko sa isang ano. Pag nakita mo yung C, F, P, Q, alam naman natin dito, di ba? Hindi natin ginagamit yung mga ganito na letters. Because, why? Kasi it could give a different meaning. Okay, so for example, sabi niya, ang coffee, di ba? Pag ginamit mo pa rin yung letter C at saka F, you can either translate it as cafe, 'di ba? Iba nang meaning ng cafe sa coffee, 'di ba? You drink coffee sa may cafe, 'di ba? Yan, ganyan. So it could create confusion and that's why we don't use those. Sabi niya, we change it. Okay, so letter C, we change it to letter K. Letter F, we change it to letter P, 'di ba? V, we change it to letter B. Okay, ganyan. Okay, now we go to okay, so alam ko kung lumabas yung bakit pinili nyo yung chicharon. Okay, yan. Pero mali yung chicharon kasi yung linagay ko na chicharon dun is may T. 'Di ba? But it's not. Okay? Yung chicharon sa Spanish is spelled it as like this. Okay? Chicharon. Okay? So, chicharon. Sabi niya. Okay? So, ganyan. Pag nakita nyo yan, at saka yung isa na letter C na Tsaron, yeah, they are both correct. Okay? Yan. Okay, number 15. Primary colors of pigment are A, red, yellow, blue, B, red, green, blue, C, cyan, magenta, yellow, and D, orange, green, purple. Okay. So, primary colors of pigment are A, red, yellow, blue, B, red, green, blue, C, cyan, magenta, yellow, and D, orange, green, purple. Okay. Yan.
Okay, so this is also a new learning for me. Okay, actually halos lahat dito new learning ko. Alright, okay. Sure na kayo sa letter A? Kasi sinabi ko new learning. Alright. Okay, wala nang babaliktad. Ang hirap. Okay, wala na akong okay. Aba, talagang may bumaliktad talaga. Cyan, magenta, yellow. Lakas! Okay, very good. Okay, so let's see. Okay, so bakit ko kasi tinanong? Okay, yan. Hindi para lituhin kayo, okay? Yan. Sure na. So, ewan ko sa inyo. Okay. So, ang sagot po niyan ay yes. You are right naman po. Okay. So, red, yellow, blue. Okay. RYB. Okay. Okay. But then, it's because. Okay. Tsamba lang. Okay. Tsamba lang na ang tinatanong natin ay pigment. Okay. So, honestly, this is also a very bagong aral sa akin to. Okay. Kasi, alam ko din, okay, na red, yellow, blue yung primary colors. Pero depende pala yan. Okay, so depende pala yan. So pag-aralan natin kasi baka mang-asar ang ating how do you call that? Let. Kasi nagtaka ako nung pinanood ay binasa ko dito, sabi niya primary colors of pigment. Sabi ko, ba't kailangan pa niyang isulat yung pigment? Pwede naman niyang sabihin na what are the primary colors, 'di ba? Yan. So, kasi pala, okay, so nung nagre-research ako, yan. Depende pala kung ano yung tinatanong. Okay? You see? Very good. Okay, yan. Yan ang gusto ko, 'di ba? At least nagamit niya yung isip niya si Sir Noel. Okay, very good. Okay. So, pag tinatanong ay pigment, okay? Ayan, pag tinatanong ay pigment, which is yun ang ginagamit sa painting, okay? It's red, yellow, blue sa primary colors, okay? Pero pag ginagamit ay sa light, okay? 'Di ba? Sa screen, sa TV, sa projector, it's red, green, blue. And tama po si Sir Noel, 'di ba? Tama po si Sir Noel. Kapag sa printing naman, okay, sa ginagamit sa color printing, okay, it's cyan, magenta, yellow. Okay, 'di ba? So ngayon ko lang nalaman, sabi ko, ay totoo ba ito? Sabi ko, so talagang nagbasa, ay totoo nga. Okay? So isipin niyo ha, pag sa painting pag tinanong ay painting or pigment, it's red, yellow, blue. Pag sa screen naman or ginagamit sa light, okay, it's additive mixing, light to. Okay? Is red, green, blue. Okay? Ulitin natin. And then, pag sa printing naman is cyan, magenta, yellow. Okay, ganyan. So, natuwa talaga ako. Sabi ko, I have something new to tell yung mga makikinig sa akin. Okay, yan. So, now we know. Okay. So sana lumabas 'to 'no, yung biglang lalabas yung for light additive mixing, 'di ba? Tapos sinagot mo red, green, blue, 'di ba? Tapos pagkatapos nun sabihin ipagmayabang mo sa kasama mo, hindi, it's red, green, blue kasi hindi yun pigment. Oh, char. Okay. Edi 1 point na ako. Okay. Number 16. Which vitamin is produced by the body when skin is exposed to sunlight? Okay, A, vitamin A, B, vitamin C, vitamin D, and D, vitamin K. Okay, so which vitamin is produced by the body when skin is exposed to sunlight? A, vitamin A, B, vitamin C, vitamin D, and D, vitamin K, na potassium. Okay, vitamina D, sabi na yan. Okay. Yan. So, contrary sa ating belief, 'di ba? Or sa belief ng marami, 'di ba? Kasi naman lagi lang sila sa, "Uy, mag-ano ka, mag-expose ka sa sun." Okay, nagbibigay ang sun ng vitamin D, 'di ba? So parang iniisip natin yung sun ang nagbibigay ng vitamin D. Okay, but actually it's not, okay? Parang sa photosynthesis lang, okay? So, dami ko nang sinabi, hindi ko pala linabas yung sagot. Yes, tama po kayo doon, si vitamin D, okay? Yan. So gusto ko lang linawin, okay, na hindi po yung sunlight ang nagbibigay ng vitamin D, okay? Tinutulungan lang po niyo yung sarili natin to synthesize, okay, and produce vitamin D, okay? Tama po kayo doon. Okay, yan. Alright, pero dahil makulit ako, gusto kong maglagay ng ganito kasi we will never know, 'di ba? So let's give everybody, let's give ourselves edge.
Okay, yan. So, in the synthesis of vitamin D in the skin, which substance serve as the initial, okay, initial, pinakabago, initial, pinakauna, precursor that reacts when exposed to ultraviolet radiation. Okay, so basically, di ba, is sinabi na rin natin kung paano sinisynthesize. Okay, yan. So, doble-doble ano tayo, two birds in one stone. Okay? So, red 7 dehydrocholesterol and blue isomerization. Okay, yan. Hindi ko ma-pronounce eh. Okay. 7, red ba na 7 dehydrocholesterol or 7-DHD or isomerization? Kasi nagte-take ako dati ng vitamin sa ganyang bote. And then may nakasulat na ano, 7-DHD. Ganun ba 'yon? O 'di ba yan yung sinasabi nilang tagpi-tagpi method, 'di ba? Yung kahit hindi mo alam, oh, may nabasa ka na ganito, may nakita ka na ganyan, 'di ba? Yan. Oh, okay. Yan. That's an edge. Kaya dapat ugaliing magbasa kahit saan-saan. Okay, like I have said, naaral ko yung si Symphony. Yan, nagdalawang isip nga lang ako noon. Pero naaral ko si Symphony kasi mahilig ako magbasa ng trivia. Yan. So, nakasubscribe ako sa lahat ng mga trivia sa Facebook. Yan, yung mga pages na mahilig magpa-trivia. Yan. Masyadong science yung term, di familiar. Yes, but we will never know. Okay, yan. Kasi maraming lalabas talaga na hindi natin talaga alam. Okay? So let's give ourselves an edge, okay? It doesn't hurt naman, 'di ba? Kung hindi lalabas, edi hindi, 'di ba? Yan. So the answer there is yes, tama po si Sir sa nabasa niya. Okay? So si Sir Nax. Okay? So 7-DHD. Okay? So isipin niyo na lang, ay, na-dehydrate yung cholesterol ko kaya maganda yung skin ko. Yan. Okay? Yan. So yung isomerization naman, ito yung final stage. Okay? So, ng synthesis. Okay? So, yung initial stage is yung pag ano sa 7-DHD and then isomerization, yan yung final stage. Alright? Okay, number 17. For a minor burn, the first action should be A. Apply butter or oil, B. Pop any blisters, C. Run cool water over it, and D. Apply ice directly. Okay, so for a minor burn, the first action should be A. Apply butter or oil, B. Pop any blisters, C. Run cool water over it, and D. Apply ice directly. Okay, yan. Mhm. Okay, ito naman ano, feeling ko naman is ano, paano pag linagay ko dun ng apply toothpaste. Ayan, pero hindi ko na linagyan ng ano, pampagulo, okay? Yan. Okay. May pag linagay ko dun, apply toothpaste. Okay, may pipili ba doon? Gen Ed po ba ito? Yes, Gen Ed po. Ay naku, late na po kayo. Mga 5 question na lang po. Maganda po yung mga tanungan. Di ba, ano ko naman, ipopost ko naman sa ating YT. Okay, so panoorin nyo po. Marami pong bago ngayon. Okay, yes. So tama po kayo. Alright? So you run cool water over it. Okay, so nung nag-research nga ako doon is dapat talaga cool water. It's not cold. Okay? Nakalagay talaga not cold. Alright? Okay. Pwede po, base on my experience. Don't worry, ginagawa ko din yan. Kasi malamig-malamig naman talaga, di ba? Pero don't do that daw, okay? So the best thing daw talaga is you run cool water over it, okay? Not cold, or not apply ice directly kasi magkaka-frostbite, okay? Di ba, social? Ay, nagka-frostbite ako. Yan, okay. So, well, I think naman may imagine naman natin, di ba? Alam mo yung ang init-init tapos linagay mo ng butter or oil, 'di ba? Eh di na-trap yung init, 'di ba? Para may imagine mo naman kahit papaano na ay parang hindi maganda-ganda tong gawin to, 'di ba? Ayan, ganyan. Okay, pop any blisters. Okay, so ang blisters pala, kaya daw pala nagkaka-blister, 'di ba yung pag napapasok tayo biglang ano may tubig-tubig. Okay, so that is ano pala, that is a defense mechanism of the skin. Okay, so to protect us. Okay, yan, to protect yung na burn na part. Okay? Yan. Okay. Alright. Okay. Sasabihin ko lang to ng mabilis. Okay. The rule of nines. Okay. So, ito daw yung ginagamit. Okay. Ginagamit yung rule of nines. Yan ng mga medical personnel, mga doctors, ganyan, to treat yung mga burns. Okay. So, ano ba yung rule of nines? Sinabi ko lang para mabilis lang. Okay. Malay natin. A way to estimate how much of the body is burned so doctors can decide
proper treatments for serious burns. Okay, yan. So, ang sinasabi, very easy lang. Okay, so, yung lahat ng part of the body natin, okay, is may percentage. Okay, so usually, it's 9% each. Okay, or divisible by 9. Okay, yan. So, for example, sabi niya, yung pag entire head and neck mo, yung 9% na yon. Okay? Pero pag yung entire back mo, it's 18% na yon. Okay? Ganyan. O sa upper extremities, ang 9%. Okay, di ba? O, yung mga ganyan na napapansin nyo, di ba? So, ibig sabihin, pag dito sa mga gitna-gitna, di ba? Is ano pala siya? I mean, talagang severe. Di ba? So, may imagine mo talaga, o, di ba? Pag napasok ka sa ano sa ulo mo, syempre oh my God, yung sa ulo ko yung napasok. It's okay, 9% lang pala. Okay. 'Di ba? Pero pag dito sa chest mo, oh my God, it's 18%. Oh, char. Have to go to the hospital na. Char. Okay. Yan. So, the rule of nines pala yan. So, meron palang ganun. It exists. Number 19. Digital footprint refers to A. Shoe size measured digitally. B. All traceable online activities and data. C. A password protection method. And D. Internet speed measurement. Okay. So, 19, digital footprint refers to A. Shoe size measured digitally. B. All traceable. Ma'am Trace, your name is here. All traceable online activities and data. C. A password protection method. And D. Internet speed measurement. Okay. All right. Mhm. Ano ang sagot nyo dyan? Ano ang sagot nyo dyan? Okay. Okay, ano yung sagot nyo dyan? Oh, may sumagat ng totoo. May, guys, bakit may, mhm. Totoo ba? Bakit? Ilagay nyo yung number ha. Ilagay nyo pala yung number, please. Okay? Yan. Jokes. Na-realize, na-realize ni ano. Okay, very good. Okay, buti alam nyo na joke. Okay, digital shoe size talaga yon guys. Talaga ba? Of course, di ba? Of course. Yes, it's letter B. Yes, lahat ng traceable online, 'di ba? Okay, although ang napapakinggan ko tong ano digital footprints ano pag nanonood ako ng crime documentaries, 'di ba? Yung pag hinahanap yung ano halimbawa yung lalo na pag yung suspect, 'di ba? So tinitingnan yung mga digital footprints nila. Okay, so digital footprints lahat ng iniiwan mo. Okay, when using the internet. Okay, hindi lang sa paggamit sa social media. Hindi lang, pati paggamit mo sa software, okay? Kahit yung hindi mo naman talaga intentionally na iniwan, okay? Nakalagay na yun, okay? And it will follow you, okay? Everywhere you go, okay, Char? Okay, so that is digital footprints, alright? Yung A, joke lang yan, okay? Alright. Letter C, of course, password, okay? And then yung internet speed, pag internet speed measurement is bandwidth, okay? So ano yung bandwidth mo? Baka sabihin mo, ano yun? Okay? So pag sinabing bandwidth, yung kung paano yung internet speed mo, okay? Alright. Okay, so before tayo pumunta sa ano, may save the best for last, okay? Meron akong magandang pa-game sa ano, sa number 20, okay? Pakita ko lang to, guys, okay? So yan, so bigyan niyo ako ng time just to ano. Okay, so I made digital flashcards. Okay, ganyan. So ganyan po kalala yung ating pag ating rationalize, ganyan. So lahat ng tao, pati presidente, yan. Madrasa education pero andyan si presidente. Ganyan, ganyan. So I made digital flashcards, Prof Ed at saka Gen Ed. Okay, yung Prof Ed na these digital flashcards, ito yung lumabas nung 2025. Okay, ngayong 2025, okay? Yan, so Gen Ed at saka Prof Ed, 109 each. Okay, so sa ating Gen Ed, meron tayong 130 plus. Okay, na lumabas. And then sa ating Prof Ed, we have 120 plus questions. Okay, so please avail. Okay, please help me also. Okay, so it's just 109 pesos. Okay, for that.
Pero pag gusto niyo i-avail yung both, okay, General at saka Prof Ed, then pwede na yung 200, okay, di ba? Nakipagtawaran, di ba? So 200, you can avail it for 200. Pero pag isa-isa lang, it's 109. Okay? So, maraming maraming salamat po. Okay, and I'm pretty sure magugustuhan nyo kasi have ang, as usual, di ba, yung ating pag-rationalize ay have, okay? Alright. Okay. Ano yung, 4G? 4G. Ano yung bandwidth mo? 4G. Okay. Yan. So, meron akong palaro. Okay? Meron akong palaro dito. Alright? Paano mag-avail? I-message niyo po ako sa, diretso na po kayo mag-avail sa, ay mag-message sa Blue App. Okay? Para ma-add ko rin po kayo dun sa, ma-add ko po kayo dun sa ating GC kasi may mga Macboards tayo doon. And then ano din, ma-send ko din po doon, okay? Magkausap po tayo doon, okay? And the last one, okay. Ay, may bonus question pa pala tayo, okay? So tingnan natin kung naintindihan nyo kung ano yung meaning ng digital footprints, okay? So, all of the following can contribute to a person's digital footprint except, okay, A, allowing a mobile app to track location while in use. B, saving browsing preferences through website cookies. C, uploading a profile photo to an online platform. Okay, D, discussing personal plans with friends while chatting. Okay, yan. So, saan nakakakuha? Basically, saan makakakuha ng digital footprint? Okay? Yan. Ano yung pwede mong gawin para magkaroon ka ng digital footprints? Okay? Intentionally or unintentionally. Okay, so is it A, allowing a mobile app to track location while in use? B, saving browsing preferences through website cookies? C, uploading a profile photo to an online platform? D, discussing personal plans with friends while chatting. Okay? So actually, sinasabi nga natin intentionally or not. Okay? Intentionally or not. Kahit hindi mo pa sinave yan. Okay? Basta linagay mo na doon is digital footprints mo na yan. Okay? Mhm. Interesting. Okay. Interesado ako sa mga sagot nyo. Okay, letter A. Okay. Okay. Aba, may letter na mag-letter D. Okay, let's see. Sige, tignan natin yung mga sagot nyo. May letter D ba? Okay. D, D, D talaga. Baka sa sunod, ayoko na tong coach na to. Ang ano, ang kulit. Aba, may nagsi. Uploading a profile photo to an online platform. Ay, di pala. Sabi. Okay. Alright. Walang mag-B. May A, C, and D na. Okay. Sige nga, i-type nyo nga. Are you ready? D na. O sige, lagay nyo na nga. Ready? Kung ready kayo. A, B, C, D. For me, 8. Okay, sige. Type nyo na kung ready kayo. Type nyo na kung ready kayo. Anyway, last question na later. And then may konting laro lang yung question natin mamaya. Ready? Laro? Okay. Ayan. Mas maganda kasi yung ganito, di ba? Yung lagi tayong seryoso. Okay, ready? Okay. Hindi pa ready. Okay, you have to be ready. Okay, the answer there is D. D. Ano ba yung mali dyan sa letter D? Okay? Sinadya ko talaga yan na sinulat. Ano yung mali dyan? Parang yung pinili nyo dati dun sa, ICT, gumagamit ng ICT. Tapos may mga nagsagot dun ng, fun game. Fun game. Ano yung O, accept naman talaga. O, uy, kahit hindi accept yan, mali pa rin yung sagot nyo. Kasi di niya ako Oy. Ay, kahit naman hindi accept yan, di ba? Kahit hindi accept yan, mali pa rin talaga yung sagot nyo. Okay? Alright. Kasi, di ba, ano ba yung sinabi natin? Digital footprints, anything that you use, okay? Anything that you use the internet, meron ka ng digital footprints doon, okay? Nobody's perfect. Yes! Okay, that's very good, okay? Yan.
Ayan, at least dito natin naaral. And gusto ko lang kasing i-challenge yung critical thinking nyo, guys, okay? Yan, napaka-importante kasi. Okay, so, tama, sabi niya sabi ni Ma'am Angie, di ba, while chatting, ma'am, nag-iiwan pa rin ng footprint? Okay, sige. Ano ba yung meaning ng chatting? Linagay ko ba dyan na online chatting? Yan, linagay ko ba yan na online chatting? Maraming tumama. Actually, di sagot namin. Yes, nakita ko si Marian na di sagot niya. Yan. Yan. Oh, hindi ko naman linagay dyan na online chatting. Yes, pwede naman na we are chatting face to face. 'Di ba? Yan. So gusto ko lang kasing gamitin niyo yung utak niyo kasi tignan niyo allowing a mobile. Ba't niyo pinili guys yung letter A, allowing a mobile app to track location while in use? Yan talaga napaka ano na yan na digital footprints mo yun. Imagine mo, inaalaw mo yung mobile app na tina-track ka. Okay. Yan yung uploading a profile photo, di lalo na. Yung picture mo, nagkaroon na ng digital ano. Di ba? Yan. So, pag tinignan nyo naman, oo nga, di ba? So, parang naisip ko kasi, nung ginawa ko to, naisip ko kasi yung ano, yung isang tanong na talagang, ano yun, lumabas. Yung sabi niya na, ano doon yung hindi ano doon yung nag-i-involve ng ICT. Tapos may mga pumili dun sa educational and fun game. Okay, educational and fun game, pero hindi naman niya sinasabi kung anong fun game yun. Gumamit ba yun ng ano, ICT? 'Di ba? So we have to use our brains, okay? Yan. Di ko pa deserve. Ayan. Okay. It's okay. Ayan. Okay, yan. Ang galing mo pa Oh, thank you po. Yan, ganyan. Pag andito si Sir Sais, lumabas na kasi siya. Pumasa na siya. Yan, sasabihin na naman niya, ay, naku, coach, ganyan na naman yung boses. Para bang hindi ka nagkakamali. Ginaganon niya ako. Pero gusto ko kasi talaga na gamitin niyo yung utak niyo, okay? Kasi kailangan natin yun, okay? Yan. Hindi pa ako daily. It's every Wednesday po ako. Okay? Every Wednesday. Pag kaya ko na po. Okay? Pag kaya ko na po, at least magto-twice na ako. And then, Wednesday and Saturday. Pero yung Saturday kasi is social science majorship. Okay? Partial naman. Okay? Yan, okay. Oo. Alam niyo, masabi ko lang ha, kindergarten teacher kasi ako. So, ano, makulit talaga ako yan. So, gusto ko sana na maging ganito yung, ano, yung ating discussion. Okay? Yung kulit-kulitan lang. Alright. So, ito. Sabi niya, once there was an apple that turned into a snapple. Then with a cup, his joy did erupt. Such was the lot of that apple. Sabi niya. Okay. So, ano to? Okay, so these are all types of poetry. Okay, so A, limerick, B, acrostic, C, blank verse, or D, ode. Okay? Opo, sa TikTok lang po ako nagla-live. Yes. Kasi po, although sa sa ating social science majorship, pinagdodoble ko siya, simulcast siya sa FB. Kaya lang sa FB kasi at saka YT, naglalag siya. Kaya sa partial free live natin every Saturday, pinapapunta ko po muna yung mga Team Supremo ko sa TikTok kasi mabilis. Yan. And then kapag tapos na yung free live natin, yung partial free live is bumabalik po kami sa FB. Okay? Yan. Children, listen. Okay. Okay. So, ano sagot nyo dyan? Yan. Once there was an apple, ganyan. Okay. So, nakita ko yung ano, yung nakalagay dito. Iba yung nakalagay dito na, na line ng poetry. Okay. Pero naghanap ako ng ganito. Gusto ko kasi cute. Okay, ganyan. Yan. Maalala, kahit naman iba yung nakalagay dito, basta alam nyo yung concept, okay? Baka makita nyo, huy, hindi naman to once there was an apple, okay? Pero pag alam nyo naman yung concept, kahit balibalik ta rin pa, yan, di ba? Alright. So, let's see. Matanong ko lang, alam nyo ba yung kantang Ode to My Family? Yan. Toot, toot, toot. Alam nyo ba yon? Can you comment lang if yes or no? Yung Ode to My Family, yung kanta ng Cranberries. Yan. Okay, yes. Okay. So kung alam niyo yung kantang yon, mali na yung letter D.
'di ba? Yan yung sinasabi ko na tagpi-tagpi yung utak, 'di ba? So, tignan nyo, once there was an apple, okay? Pag alam nyo na yung Ode to My Family na kanta, alam nyo na hindi naman yun ganun eh, 'di ba? Yung ode is iba, 'di ba? Yan na. Natatawa ako. Yan na, ganyan din yung mga reaction ng yan na naman eh. Nagtataas na naman ng boses eh. Sabi niya, okay. Yan. So, Ode to My Family, di ba? Yung parang, sabi niya, my mother, my father, di ba? Yung parang binibigyan niya yung parangal. Okay? So, yun na po yung ode. Okay? So, alisin na po natin yung ode. Okay? Alisin na natin yung ode. Okay? So, pagpipilian na lang natin ay A, B, C. Okay? Yan. And, yes. Okay, so the answer there is limerick. Okay, yan. So sabihin na natin, okay, limerick. Limerick is a short, humorous, okay? Tapos nonsensical, walang sense. Okay? Yes po. Wrong po ang dito. Ay, naku, napapatawa niyo po. Mali nga. Di ba kasi sabi natin ang Ode to My Family. Di ba sabi mo, alam mo yung kanta na Ode to My Family by Cranberries? Di ba? Hindi naman niya sinabing, once there was an apple, di ba? May sense naman yung Ode to My Family. Wrong nga ni. Wrong nga. Ano ba kasi ang meaning nung ngani? Ayoko talagang gamitin yung ngani kasi one time may nabasa ako na nakasulat doon sa nag-post na, wag mong gamitin yung ngani. Ayoko nang gamitin din yung ngani, baka magkamali. Okay? All right. Okay. All right. So mali na yung ode, okay? Yan, hindi na may sense naman yung ode to my family, 'di ba? Hindi naman niya sinabi na once there was a daddy, okay? Eating with my mommy. Hindi naman ganun 'yun, 'di ba? Maganda kaya yung ode to my family. So mali na tayo 'yon. So anyway, it's limerick. Okay, ang limerick ay a short, humorous and often nonsensical. Wala siyang meaning. Okay, why? Just to amuse. Okay, yan. So let's see yung iba. Okay, so may palaro ako, of course. Yan. Okay, ngani. Okay. Okay. All right. Okay, so ito, ayan, sabi may nakalagay ako dito. Ode. Ang ode ay a lyric poem that expresses praise or admiration for a person, object, or idea. Okay, yon. So, praise mo. Kaya nga, di ba, Ode to My Family. Di ba, yung kanta niya naman, Mother, she likes me. Di ba, my father, he loves me. Di ba? So, asan dito? Yan. Saan dito? Saan natin ilagay yung ode? Ito ba yung hope gives us light? Opportunities to grow, peace in hard times everywhere we go? Or ito ba yung second? Oh, gentle wind, you cool the burning day and whisper calm to restless hearts? Or ito ba yung the stars appear above the quiet land and guide the dreams of those who sleep below? Okay. So is it 1, 2, or 3? Okay, nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba, guys? Yan. So, saan natin ilagay yung ode? Ito ba na first poem? Ito ba yung poem na to? Number 1? Number 2 ba? Or number 3? Okay, lagyan nyo po yung number. Saan natin? Okay, pagtsagaan nyo na yung ganito. At least, di ba, pag lumabas to, ma-identify nyo, okay? It's not enough na alam nyo yung definition. Alam ko na yung definition ng ode. Alam ko na yung definition ng ganito. Alam ko na yung ganito. Pero pag linagay sa sitwasyon, medyo mako-confuse tayo, okay? Isama po pa yung pressure at that time. So, it could happen, okay? So, tsagain nyo na, okay? Ano ba? Ano ba yun yung question? Ang question ay, ito yung ode. Sabi niya, ang ode is a lyric that expresses praise or admiration for a person, object, or idea. So, is it poem 1, poem 2, or poem 3? Yan, okay. Mga loko-loko kayo. Okay? Alright, so, okay, so let's reveal the answer, okay? So, the answer is, okay, the answer is, yes, okay, dito. Okay, oh, gentle wind, you cool the burning day and whisper calm to restless hearts. Okay, yan. Okay? Yan, so yan. Pinapangaralan niya yung wind, okay? Sa lahat ba naman ng bagay, yung wind pa talaga yung gusto niyang i-praise. O di trip niya yan, okay? Walang basagan ng trip. Okay, next. Acrostic. Okay, what is acrostic? Okay, wrong na naman.
Wrong na naman. Okay, what is acrostic? Acrostic, it's a poem in which the first letter of each line spells out a word or message vertically. Okay, napaka-obvious na yan. Diyos ko, hindi na kailangan ng critical thinking yan. Ay naku, kung nagkamali pa kayo nan, sasabunutan ko talaga kayo. Okay. Alright, so acrostic. Pwede nyong pwede nyong maging mnemonic across. 'Di ba? Ganyan. Across. 'Yun, sabi niya vertically. Okay. Alright? 1 nga ni. Sabi niya. Alright, very good. Yes, of course. That is very, very, ito ay number 1 tita. Sure na. Okay, ngayon, tignan ko kung maalala nyo. Okay? Yan. Maglalag tayo na Ay, oo, that's Tammy, my kuting, okay? Yes. Himalayan. Okay, come here, Tammy. Come here. I'll show you to my babies. Okay, ngayon, tingnan natin kung tingnan natin, di ba apat yon? Acrostic, ode, at saka limerick. Ano naman to? Tingnan ko kung maalala nyo lang. The stars appear above the quiet land and guide the dreams of those who sleep below. Okay? Ano yon? Mine yung kuting. Come here, dali. Come here. Come here. Okay, so ano yon? Apat yung binigay natin na pagpilian. Gusto ko lang tingnan kung maalala nyo. Okay? Blank space. May blank space. Okay, 0.5 po kayo. Ma'am Strawberry at saka si Angel at saka si Ma'am Melissa, 0.5. 0.5 yan. Sa bagay, pag natin, 1 point pa din yung 0.5, di ba? Bakit may sumagot ng limerick? Tapos na tayo sa limerick, Di ba yung limerick sabi ko is nonsensical, walang meaning? Alright, okay, very good. Yes, so the answer there is blank verse. Yes, blank verse kasi sabi niya, poetry written in unrhymed. Okay, wala siyang rhyme. Iambic pentameter, sounding like a natural speech. Okay, parang nagsusulat lang, di ba? Natural lang siya. Okay. All right. So I think this tonight yung pinakamasaya kasi napatawa niyo ako. Okay? So sana every time ganito, right? So if I have if kaya ko talaga I will do every day, okay? But as of now not. But anyway, kung I will let you know, okay? All right. So yes, nakatama. Uy, 0.5 ka lang doon. Pero okay lang, ira-round ko yan hanggang 1. Okay? Very good. Okay, so thank you. So yung mga gustong mag-join ng ating ng ating Macboards, yan. So nasa 2,000 plus na yung ating Macboards. So naghuling bulong na kami ngayon. Pero open pa rin yung Macboards natin, okay? From Macboard 1, okay, hanggang Macboard 73. So open pa rin yan. Hindi ko po siya close. And then may huling bulong namin is tatlong huling bulong na namin yon. Pero yung huling bulong hindi ko na po ino-open. Alright? But you can still open 1, 2,